So yun mga utoy, kamusta? Matagal-tagal din tayong hindi nagkita. Ito ang kauna-unahang long format video sa loob ng isa't kalating taon. Ang tagal na rin, ano? So ginawa ko itong video na to kasi I think I owe an explanation sa mga taong sumusubaybay sa aking channel. Biruin mo yun, isa't kalahating taon. Ano ba nangyari sa'yo? Hindi ka man lang nagparamdam. Siguro yung iba iniisip na basta ko na lang inabandona itong channel. Siguradong marami sa inyo ang nag-iisip ng kung ano-ano. Kamusta ka na? Buhay ka pa ba? Napakawalang kwenta naman ito. Napakatamad naman ito. And all that things na hindi maganda. So once and for all, sasabihin na natin para alam nyo ng buong buo ang sitwasyon. Wala na tong hit the notification and subscribe kasi sigurado na puro subscriber ko lang naman ang manonood at magkiklik ng video na to. Okay, game. Unang-una, tingnan natin kung ano yung date ng kahuli-hulihan nating upload. So yan, ay kita nyo rito ang kahuli-hulihan nating long format video. Ito ay may petsang December 2, 2023. Grabe ano, napakatagal na. Yan ang kahuli-hulihan nating upload. Pero alam nyo ba, bilang YouTuber, maganda kung meron kang pondong video. Anong ibig sabihin nun? Advance na content. Halimbawa, meron akong video ng Sabado. Maring Lunes pa lang, ine-edit ko na yung video na yon. Pero Sabado nyo pa mapapanood. Sa kaso ko kasi, ako hanggat maaari, meron akong pondong 2 video. Bakit 2 video? Sa loob kasi ng isang linggo mga utoy, 2 video ang inilalabas ko. Ginagawa ko yon para halimbawa kung mayroong emergency, may hindi inaasahang pangyayari, o kaya nagkatamaran, galing ako sa inuman o kung anumang okasyon, masama o mabuting pangyayari, meron akong emergency na pondo. Diskarte ko rin yan para hindi ako magahol. Nakakaranas din ako ma-burnout sa paggawa ng content. So para hindi mo maranasan yung mga ganyang bagay, kailangan meron pang elbow room o leeway. Isang linggo ang itinakda kong leeway. 2 content, okay na yon, solved na. Tapos yung ikatlong content, yun ang ginagawa ko ngayon para next week. Hindi pressure para sa akin at ayos yan para sa aking mental health. So far so good. Okay, atras tayo sa November 27, 2023. Mga utoy, yan ang kahuli-hulihang date kung kailan ako nakapag-upload ng long format content. November 28, 2023, alas 12:30 ng hapon, namimilipit ako sa sakit. Kalahati ng katawan ko halos hindi gumagana. To be specific, yung baywang ko pababa. Wala itong ka-power-power. Natumba na lang ako bigla at wala akong lakas para tumayo. Nagulat na lang ang nanay ko na bigla na lang akong tumumba. Narinig ng mga kapitbahay namin ang sigaw ko pati ang sigaw ng nanay ko kaya napatakbo sila at inalam kung anong nangyari. Nakahandusay na lang ako sa pinto, hindi ko alam ang gagawin. Sunod na eksena, tinulungan ako ng kapitbahay namin na makaupo sa silya. Humihiyaw ako sa sobrang sakit. Maya-maya tinawag ng kapatid ko ang ambulansya para pumunta sa therapy center. Ang malas ko lang, wala yung doktor na nandoon kaya umuwi kaming bigo habang namimilipit pa rin ako sa sakit. Kinabukasan, doon pa lang natignan ng doktor ang sitwasyon ko. Ang resulta, meron akong myopathy. Anong klaseng sakit yan? Mahirap ipaliwanag pero sabihin na lang natin na merong mga ugat sa spinal cord ko na nagkasalabat. Dahil dyan, ang mga muscles ko mula baywang hanggang paa ay walang power. Hindi ako makakilos, hindi ko kaya ang tumayong mag-isa. In short, nalumpo ako. So ano nga itong myopathy? Saan ba nakukuha yan? Ang sagot, hindi ko alam. Mga utoy, kahit doktor, hindi nila alam kung saan ito nanggagaling. Basta nangyayari na lang. Madalas daw ito sa mga naooperahan, sa mga nakakaranas ng trauma o kaya naman ay stress. Sa kaso ko, walang paliwanag. Basta nangyari na lang. November 30, nakapag-status pa ako sa Facebook. December 1, sa totoo lang mga utoy, yun na ang huli. Naputol na ang serbisyo ko ng internet. Hindi na ako nakapagbayad. Kinabukasan, December 2, doon na talaga nagsimula ang pinaka-miserableng yugto ng buhay ko. Buong Disyembre 2023 hanggang February 2024, nandoon lang ako sa loob ng kwarto ko. Well, paminsan-minsan nakakalabas para sumailalim sa rehabilitation therapy, pero yun lang yun. Pagkatapos nun ay balik na uli ako sa kwarto ko. Mautoy, hindi ko naramdaman ng Pasko. Bagong taon hanggang Valentine's. Wala talaga ako magawa. Sobrang saklap. Noong una, iniisip ko na binti ko lang at mga paa ko ang apektado.
Kasama sa nawala sa function ko ang makapagsulat. Oo, nakakahawak ako ng mga bagay-bagay pero hindi ko kayang magsulat. Doon talaga ako pinanghinaan ng loob. Hindi ko maisulat ang sarili kong pangalan. Apektado rin pala ang mga ugat ko sa kamay. Hindi ko mapihit ang bukasan ng aming ventilador. Total bedridden ako sa loob ng 3 buwan. Pero alam nyo mga utoy sa awa ng Diyos, gumagaling naman ang sakit na to. Kailangan lang talaga ng tuloy-tuloy na rehabilitation therapy upang manumbalik ako sa dati. After 3 months, nagkaroon ako ng unti-unting improvement. Itong footage na nakikita nyo, Marso na to. Mga utoy, although nakakatayo na ako, pero hindi ko pa rin kayang maglakad mag-isa nang walang walker. Napakahirap ng kalagayan na to. Pero dahil sa nakikita ko ang improvement, nagkaroon ako ng positibong pananaw. Fast forward tayo sa July 2024. Nagpasya si Kuya Lawrence, yung aking personal therapist. Shoutout sa iyo at sa lahat ng empleyado ng Gilas Sigla Marilao. Nagwakas na ang aking therapy session. Ang ibig sabihin, magaling na ba ako? Actually, sa panahong yan, graduate na ako sa paggamit ng walker at lilipat lang ako sa tungkod. Hindi pa talaga ako magaling. Well, ang ibig sabihin lang noon, hindi na ako magpapatherapy pero may mga exercises akong gagawin araw-araw. Para naman yon sa tuluyang panunumbalik ng aking 100% lakas. So ano na? July, August, September, October, November. November, nasa 90% health na ako pero okay na yon. Nakakalakad na ako, nakakapagsulat na ako at nakakapirma na rin. Ayan naman, November 23, nagparamdam na ako. Gumawa ako ng 2 shorts kung saan nag-recommend ako ng 2 manhwa na pwede niyong basahin. December, nag-iisip na ako ng mga content na pwede kong gawin. Pambawi ko naman sa sarili ko since 1 year ako nawala. Sasamantalahin ko nga sana yung Christmas vacation. Lalo pa at consistently tuwing December, maganda ang views ng channel ko. Well, mukhang hindi mabait sa akin ang tadhana. December 6, 2024, 7:30 ng umaga, narinig ko ang pinakakagimbal-gimbal na balita sa buong buhay ko. Mayroong hindi kilalang babae na kumatok sa pintuan ng bahay namin. Tok, tok, tok. Tao po, tao po. Ang nanay nyo nasa ospital, nasa gasaan. Para akong nabuhusan ng malamig na tubig. Pero sana nabuhusan lang ako ng malamig na tubig. Alam nyo ba na kung ano-anong mga nakakatakot na bagay ang sumagi sa isipan ko? Hindi bago sa akin ang mamatay ng magulang. Ang tatay ko kasi namatay sa natural na kaparaanan. Sa totoo lang, iniisip ko, nung mga oras na yun, buhay pa ba ang nanay ko? May ulirat pa ba siya? Kumusta siya? Sana hindi siya umilalim sa sasakyan. Noong nakarating ako sa ospital, nakita ko ang duguan kong ina. Pero kahit pa paano, medyo nakahinga ako ng maluwag. Kasi hindi naman grabe. Nasagasaan nga ang nanay ko. Tama. Pero bundol lang. Anong ibig ko sabihin? Tricycle kasi ang nakasagasa sa nanay ko. At nakapamreno naman yung driver upon impact. Ganito, isipin mo na tinulak ka ng malakas pero sasakyan ang gumawa nun. Ang resulta, nagkaroon ng pasa ang nanay ko sa iba't ibang parte ng katawan, may putok ang ulo at nabaling braso. Nagpapasalamat na rin ako at yun lang ang nangyari at hindi yung mga bagay na kinakatakot ko. Gayunpaman, ang injury ay injury. Masakit yun ha. Isipin nyo na lang, last year, December 2023, ako ang bedridden. This time, ang nanay ko naman. Nanay ko ang nag-alaga sa akin sa mga panahong yun. At syempre, dahil siya naman ang lubos na nangangailangan, ako naman ang taya. In short, ako ang tumayong caregiver niya. Ako rin ang nag-aasikaso ng mga papeles sa ospital. Ako ang tumakbo sa mga ahensya ng pamahalaan para humingi ng tulong. Sa total, ako ang pinaka nagsakripisyo. Syempre, bibilang na naman yan ng ilang buwan. Maraming mga frustration ang nangyari sa akin sa mga panahong to. Yung mga nababalitaan nyo na problema sa healthcare system ng Pilipinas, naramdaman ko yan first hand. Yung mag-asikaso ka ng papel sa DSWD, PCSO, alam ko yan. Pumila ako para sa ayuda ng politiko. Ginawa ko yun. Lahat gagawin ko, wag lang mamuhay na bali ang nanay ko. At dahil dyan, marami akong sinakripisyong bagay. Siyempre, kasama doon ang paggawa ng content sa channel ko.
Naulit na naman ang mga pangyayari 1 taon nang nakalipas. Hindi na naman ako nakaramdam ng Pasko, Bagong Taon at Valentine's. Kung sa inyo nangyari yan mga utoy, anong uunahin nyo? Kalusugan ng pamilya nyo o yung YouTube channel nyo? Obvious naman ang sagot, di ba? Ang okasyon na pinakanaramdaman ko sa lahat ay ang katatapos lang na eleksyon. Siyempre pa, bumawi ako sa mga politiko na nilapitan ko. Praktikalan lang. Tinulungan nila ako nung walang-wala ako, kaya sa kanila ko binigay ang boto ko. Hindi ko alam kung corrupt sila, pero nandiyan kayo nung nangangailangan ako, edi kayo ang nasa balota ko. Ganun lang. Wala akong time makipagdebate. Kung sino ang tumulong, siyang binoto ko. Kung sino yung tumalikod sa akin, hindi ko binoto, pero syempre, siniraan ko pa sa mga ibang tao. Sa ngayon mga utoy, ang nanay ko ay maayos na. Hindi pa siya 100% magaling dahil ipinasok namin siya. Katuwang ko yung nakasagasa sa kanya sa isang rehabilitation center. Buti naman yung nakasagasa nga, sinagot ang nanay ko. Malaki pa rin ang pasasalamat ko sa Diyos dahil kahit papano, hindi niya kami pinababayaan. So yan, gaya ng sinabi ko, ako ang caregiver ng nanay ko sa loob ng 3 buwan. Ako ang nag-aasikaso ng lahat. Ako ang nagpe-prepara ng mga agahan, ako naglilinis ng sugat niya, ako rin ang nagpe-prepare ng tanghalian at merienda, pati mga gamot niya na iniinom. Pero sa gabi naman, ang mga kapatid ko nang bahala. Talagang asikasong-asikaso ko ang nanay ko, pati paglalaban ng damit niya, ako rin. Obligado akong bumangon ng 5:30 ng umaga araw-araw. Noong Marso, bumubuti-buti na ang lagay ng nanay ko. Siyempre, nabawasan na rin pati yung mga responsibilidad ko. Abril, nakakapagluto na siya pero hindi pa rin kayang maggayat ng gulay, sibuyas, bawang, kamatis. Maghiwal ng karne, hindi pa rin. Ngayon namang Mayo, kahit papano ay nakakapaglakad na siyang mag-isa. So ngayon ay nandito na tayo sa kasalukuyan. Nagsimula nang maging libre ang oras ko. At syempre dahil meron na tayong time, kailangan na nating bumalik. Basta wag lang sanang may masamang mangyari, tuloy-tuloy na to. Mga utoy, sana talaga. Tapos nang magulpi si Fernando po, kailangan niya nang bumawi. Kaya lang mga utoy, alam nyo, hindi ko alam kung saan talaga magsisimula. Pero since may naiwan akong project, siguro tutuloy ko yun. Lalo na yung Hunter x Hunter. Gusto ko yung project na yun Maganda talaga. At syempre pa, naghahabol din ako ng views at saka yung mga naiwanan kong audience. Lalo na sa One Piece, nagpa-survey nga ako Hindi ko alam kung gusto nyo pa yun. So sana mag-participate kayo sa survey na yan. Anyway, conclusion na tayo. Hindi ko ginawa ang video na to para kaawaan ninyo. Bagkus ay maunawaan ninyo kung saan ako nanggagaling. Sa loob ng 1.5 taon, marami akong natutunan sa buhay. Ironic, para sa isang tao na mahilig sa mga fictional na bagay. Bigla ka ngayong hahampasin ng realidad. Marami akong gustong sabihin sa inyong mga aral pero hindi tayo matatapos kung ikikwento ko lahat yon. Pero isa lang talaga ang masasabi ko. Kahit anong mangyari, huwag kayong sumuko. Lahat ng problema may solusyon. Huwag kang manggalala, may nakatingin sa'yo. Hindi lang mga tao sa paligid mo, pati ang Diyos na nasa langit. Magsisinungaling ako kung sasabihin ko na hindi ako pinanghinaan ng loob kahit minsan. Ilang beses kong na-question ang buhay dahil sa mga pangyayari na yan. Pero nakakasurvive pa rin tayo Sadya naman talaga na masalimuot ang mabuhay sa daigdig. Kailangan talaga matatag ang isipan mo at marami kang inspirasyon na pinaguhugutan. At syempre pa, dapat marunong ka rin i-distract ang sarili mo sa mga problema kasi hindi pwede na yung problema laging nasa ulo mo. Nakakapanood pa rin naman ako ng anime pero konti. Mas madalas akong nagbabasa ng manhwa at saka manga kasi yun lang talaga ang kaya Limitado ang internet ko kaya kung ano lang ang makuha ko yun lang. At ngayon nga na nagbabalik tayo, hindi pa rin naman 100%, pero at least nandyan na. Nagpapasalamat pa rin ako na alam ko sa sarili ko na may babalikan ako at handa na ulit akong harapin ang bagong yugto ng aking buhay. So yan mga utoy, yan ang aking update. Sana may natutunan kayo, sana nasa mabuti kayong kalagayan. The Utoy Anime Talk TV YouTube channel is back and signing on. Yung mga hindi pa nakafollow dyan sa iba ko pang social media accounts, Facebook, Twitter, and TikTok, follow nyo na lang. Nandyan rin naman yung mga link sa baba. So yan, muli, ito po ang inyong Kuya Utoy. Palagi tayong manood ng anime. Palaganapin natin ang anime culture. Hanggang sa muli. Bye-bye! Nga pala, kung ma-hospital kayo ng maluba o nabalian kayo ng buto, pumunta kayo sa Jose B. Lingad Hospital sa San Fernando, Pampanga. Okay yung hospital na yon. O sige, ito na.
Totoo na 'to. Bye-bye.